dear beloved, Boss Mike, Cervera. Sa totoo lang ho mga kababayan, etong mga style na ganito, drama ho ito mga kababayan. Drama lang nila yan. Kasi unang-una, kita nyo si Sara mag-uumpisa na yung impeachment trial. Si Digong wala nang tumatanggap sa kanya, 'di ba? 'Yon. Oh, 'di ba? Yung po bang mga dapat na mga bansa na tatanggap sana kung sakali na magkaroon ng maaprubahan yung interim release niya, wala. Oo. Kinarjak ho ng Australia, kinarjak ng Belgium, o ayaw din sa China, mga kababayan. O saan pupunta? 'Di ba? Saan pupunta? Wala nang pupuntahan si Digong mga kababayan, kaya magpapaawa na lang. Papakita mga kababayan na mahirap kasi natatakot sila na kapag nag-umpisa yung impeachment trial ni Buday, mabubuting-ting yung mga bank accounts nila. Yon mga kababayan. Ha? Grabe no? Ang daming mga paandar ng mga Duterte. Kamusta naman yung Kamusta naman yung tawag dito, yung likuran, yung golf course mga kababayan sa likuran ng bahay niyan, binibenta rin ba? O yung diyan lang sa harapan ang binibenta? Dapat alamin no, dapat nililiwanag nila kung pati yung golf course sa likuran ng bahay na yan ay binibenta rin nila. Ano, mga kababayan ha? Eto mga kababayan sabi nga ni Alicia Duran, budol na naman yan. Syempre, ano pa nga ba? Ang dami nilang padrama mga kababayan. Nandyan na natatanggalan ng swelas, nandyan na natutulog na nakakulambo, pero todo-todo aircon nila, nandyan na kumakain sa karinderya, pero kadalasan makikita natin, napakalaking lechon na nasa harapan ng mesa nila, nasa ibabaw ng mesa nila. Di po ba? So itong mga padrama na ito mga kababayan, huwag niyong paniniwalaan. Sapagkat alam nyo, yan na yung estilo ng mga Duterte. Yung magpapaawa kapag nandyan na sila sa bingit ng alanganin. Di po ba? Eto, tignan nyo na lang mga kababayan ko. Panoorin nyo ito. Kaya nga marami na rin gumagawa ngayon ng mga AI video dahil dito sa mga kalokohan ng mga Duterte. Eto, panoorin nyo mga kababayan. Nasaan na yun? Eto ba yun? May personal interest. Hindi yan. Sobrang sakit ng pakiramdam na ganitohin lang kami. Ito. Hindi tinanggap si tatay sa Belgium at Ayan, Australia. Panoorin nyo. Belgium at Australia! Yan mga kababayan panoorin nyo. Hindi tinanggap talaga. Kahit AI yan, totoo yan. Hindi tinanggap si tatay sa Belgium at Australia! Totoo yung sinasabi nila na hindi tinanggap si Digong sa Belgium at saka Australia. Nagbigay na ng pahayag ang Belgium at Australia na hindi nila tatanggapin si Digong. Ayaw nila ng isang may kasong kriminal, panggagahasa, pagpatay ng kapwa Pilipino. Di po ba? Etong tinatawag na mga kababayan, itong mga kaso, ano po mga kababayan, ni Digong, ayaw nila. Tuloy mo na. Lolo, bakit po hindi siya lumapit sa China? Kasi pati doon, tinanggihan din siya mga anak. Kita nyo mga kababayan ko. Totoo naman tinanggihan Dapat yun ang una niyang pupuntahan para makatakas siya. Kaso nga mga kababayan, dahil nga dito syempre ang China nag-iingat din at hindi na rin sila mapapakinabangan ng China dahil unang-una, bagsak na rin ang rating ni Sara. Yung bang sinasabi nila na malakas pa siya, kalokohan na lang ho yan mga kababayan. At hindi naman siguro mga bobong Pilipino para bumoto ng isang loko-loko at luka-lukang tulad ni Sara Duterte. Di po ba? Mga kababayan, kita nyo naman yung mga pinagsasabi. Walang kwenta Di po ba, mga kababayan? Eto. Pakinggan nyo uli. Yan, pinagtatawanan na lang at ginagawa na lang ng mga kababayan natin ng mga kung ano-anong mga memes, AI video para maipakita
kung paano kung ano yung mga nararamdaman ng mga Pilipino. Di ba ba? Eto, puntahan natin mga kababayan. Balikan natin ito. Yan. Ano yan? Boss Mike. Yan, mga kababayan ko. Ang tanong dito, mga kababayan, kasi maraming mga nagme-message sa akin kung totoo daw ba ito. Totoo yan, mga kababayan. Legit yan na binibenta nila yung property, lumang bahay ni Digong. Unang-una, sabi nga ni Hanilet, wala na hong nakatira diyan 4 ang katulong, pero wala namang pinagsisilbihan. Kita nyo? Nasaan sila Baste? Saan nakatira? Nasaan si Pulong? Saan nakatira? Sa mga mansyon, mga kababayan. So ibig sabihin, kita nyo yung pagkukunwari, mga kababayan, halatang halata. Ang tanong, nasaan si Baste? Binata pa naman, di ba? Saan nakatira yan? Hindi ba nakatira yan dyan? Hindi. Bakit? Nakatira na sila sa mga mansyon nila. Yun, mga kababayan. Di ba ba? Eto, ano tawag dito, mga kababayan ko? Eto hindi nila ibebenta yan . Ancestral home nila yan. Ano po? Kaya, kung may bibili man dyan, malamang dami na yan. Ano po? Kukuha na sila ng dami, kunyari bibili niyan. Tapos, sasabihin, ayan, nabili na kasi wala na kaming pera para may panggastos kami sa abogado ni Digunyo. Mga kababayan, gusto nyo pala ng libreng abogado, ba't di nyo kinuha si Roque? Di po ba? Yun, nagpipresenta naman na maging abogado ni Roque, ni Digong. Si Roque na lang, kung gusto nyo talaga makatipid. Magkano binayad nyo doon sa abogado nyo si Kapman? Di ba? 150 million pesos. Acceptance fee pa lang. Anak ng pating na yan, mga kababayan ko. Ewan ko, kung paniniwalaan pa to ng mga tao. Dahil kapag naniwala kayo dito sa mga propaganda at mga palabas ng mga Duterte na nagbebenta na ng mga ari-arian kasi wala na daw silang pera, Diyos ko po, mangmang na lang kayo. Di ba? Ano po masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.